So hello no, ngayon no, pag-usapan natin itong tungkol sa mga vlogger no. Alam nyo ba itong mga vlogger, ito yung tinatawag dito sa kasulatan no, na modern, sila yung modern false prophet. So mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayo. Kasi ano ba, 'di ba dito sa mundong ito nalaganap ang digital. Ngayon na internet na ang naghahari sa mundong ito. Nang nauso ang mag-vlog-vlog, maraming mga tao na nagiging vlogger. Nagpo-post sa social media ng mga immorality, false information, fake news, mga nudity, violence, yung mga karumihan, yung mga kamundong bagay. Ini-entertain nila ang bawat tao. Gumagawa sila ng mga bagay na nakakatawa. Nagiging entertainer sila para ang mga tao tatangkilik sa kanilang video. Upang kikita sila, sisikat sila. Ito yung hangad ng mga taong ito. Ang mga tao naman na hindi nakakaalam, tumitingin at tumatangkilik at na-entertain din sa mga bagay na ito. Mag-ingat po kayo. Kasi sinabi na ng ating Panginoong Kristo mula pa noon. In the last days, many false prophets will come, and the love of many will grow cold. Pag sinabi nating prophet, ang Diyos may propeta. Ano ba ang purpose ng mga propeta? Ang mga propeta ng Panginoon is ganito. Ang mga propeta ng Diyos, ito yung mga tao ng Diyos na ginagamit ng Diyos na ipangaral ang salita ng Diyos upang tawagin ang mga tao na ang mga tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, na hindi namumuhay sa kalooban ng Diyos at namumuhay sa laman at kasalanan, tatawagin ng Diyos upang magbalik sa Kanya. Upang magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Sila ang false prophet, sila yung propeta ng Diyos na ginamit ng Diyos upang tawagin ang bawat tao na magbalik sa Kanya. Ang modern false prophet naman ngayon na sinabi ng ating Panginoon Kristo, many false prophet will come, hindi lamang ito nangangahulugan sa mga false teacher no nangangaral sa salita ng Panginoon. Pag sinabing false prophet will come, na siyang dahilan no na lumalamig ang pag-ibig ng bawat tao sa Panginoon. Ito ang modern false prophet. Ang mga vlogger, mga celebrities. Dito tayo sa mga vlogger and celebrities. Ito yung ginagamit ni Satanas ng mga bulaang propeta niya. Siyempre, pag bulaang propeta, ginagamit ito ni Satanas, tawagin ninyo ang mga tao. Gumawa kayo dyan ng kahit anong mga karumaldumal, karumihan, mga tangkilik or pag-entertain dyan sa mga video, sa mga social media upang ang mga tao hindi babalik sa Panginoon. I-entertain nyo doon sa mga nakakatawan yung video, sa mga immorality yung video. Doon ang mga tao tumatangkilik sa kanilang mga ginagawa, sa pag-entertain nila. At dahil dito, ang pag-ibig ng tao sa Diyos lumalamig. Kaya ito ang dahilan lumalamig. Dahil nga mas tinatangkilik ng bawat tao ang makamundong bagay kaysa mismo sa espiritual na bagay sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo. Kaya klaro na sila ang tinatawag na false prophet will come. The modern false prophet today. Ang mga vlogger. Iwasan nyo po ang ganito kasi baka makalimutan ninyo sa isip at puso nyo, ma-hypnotize kayo, na-entertain kayo minsan. Kasi nga kahit mga Kristiyano, nanunood pa rin ng ganyan na tinatangkilik. Yung pag-ibig nila sa Diyos lumalayo na dahil nga mas tinatangkilik nila, mas natatawa sila dito. Sige lang, okay lang kasi nakakilala naman ako sa Panginoon. Sinasamba ko naman ang Panginoon. Pero hindi nila namamalayan na ang kanilang puso malayo sa Diyos. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, di ba? Sinabi ng ating Panginoon Kristo, walang kwenta ang kanilang pagsamba sa akin kasi nga pinupuri nila ako sa pamamagitan lamang ng kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso malayo sa akin. So, yan ang nangyayari sa mga Kristiyano. So, kailangan nating bantayan na hindi tayo magiging ma-hypnotize sa kapangyarihan ng Satanas dito sa mga vlogger na ito. Ginagawa ito
ng mga vlogger na ito kasi nga binabayaran sila ni Satanas. Binabayaran sila ni Satanas ng kasikatan, pera, kayamanan, sasakyan, bahay, or ano paman. Yan ang sinasabi ni Satanas doon sa nakasulat sa sa Lucas chapter 6 ata yun. Sinabi niya, if you worship me, ibibigay ko sa iyo ang kasikatan, karangyaan, bahay, kayamanan, kaningningan ito kung sasamba ka sa akin. Kasi nga, binibigay ko ito sa mga taong nagugustuhan ko. So, ito mga vlogger na ito, ginagawa nila ito kasi nga may binibigay sa kanila Satanas. Hindi lamang kayo nila ini-entertain, kundi hinihila nila kayo unti-unti patungo sa kaparusahan. Pagdating sa dulo, mag-ingat po tayo. Kasi nga, ang kamatayan, ang kasalanan lumalapit sa bawat tao, lalo na ngayon na internet na at nagbablog at nandito na lahat. Nagsilabasan na ang mga bulaang propeta ni Satanas. At sinabi nito na kailangan dapat mag-ingat tayo kasi nga si Satanas ngayon double time na kasi nga malapit na ang kanyang katapusan. Napaparusahan siya kasama ng kanyang mga propeta. Itong mga propeta na ito, kaya mag-ingat kayo. Kung kayo nagbablog ng mga walang kabuluhan, ng mga false information, walang information, tigilan nyo yan, yung mga vlog nyo ng mga makamundo. Tigilan nyo yan. Baka hindi nyo alam na ginagamit na pala kayo ni Satanas upang entertainin ng iba, entertainin ng tao, upang ang pag-ibig ng tao sa Diyos lumalamig, lumalayo na sa Panginoon, upang ang tao diyan na sa inyo laging nanonood at hindi na sila makalapit sa Panginoon. Yung puso ng bawat tao malayo na sa Panginoon dahil nga na-distract sa inyong mga ginagawa. Itong mga vlog na ito, they are distraction. Sila ay mga distraction sa bawat tao sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Huwag nyo nga hayaan na lalamunin kayo ng kasalanang ito, ng mga bulaang propetang ito. Huwag nyo hayaan na sila yung dahilan, hihilahin kayo papunta sa impyerno. No, so mag-ingat po tayo, lagi nyo tatandaan, tinubos tayo ng ating Panginoon. Tinubos tayo ng ating Panginoon upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng kanyang bugtong anak si Jesucristo. Lumapit tayo sa kanya habang may oras pa. Kailan tayo tatawag sa kanya? Doon na sa impyerno? Doon na naparusahan ka na? Wala na. So dito pa lamang na may buhay tayo, tatawag tayo, lumapit tayo sa kanya habang siya ay malalapitan pa. Matatawag pa natin siya. No, so hanggang dito na lang, no, maraming salamat. Mag-ingat po tayo, no. Hanggang dito na lang. Amen.